So yun po guys, yan magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. This time po is tingnan po natin yung takbo po ng YouTube channel ng ate ni Krishna na si Inday Ugdot. And yun nga, sana isuportahan din po natin ito si Inday Ugdot guys kasi napakabait din po nito na tao. Imagine guys yung pinakaunang sahod po niya sa kanyang pag-vlog. Yun nga po, bumili siya ng lupa para pagtayuan daw po ng simbahan po nila and para maayos din po ang kanilang bahay na din. So napakabuting tao kasi nga po nagkaroon po talaga siya ng problema pagdating sa kanyang sahod sa YouTube kasi meron kasi yung tinatawag na Google AdSense na PIN. So ipinapadala yan sa kanilang address or sa mga address po namin ng mga YouTubers. Kaso nga lang may mga pagkakataon na katulad po na nangyari sa akin at maging sa nangyari kay Ugdot na hindi dumating po yung PIN. So every I believe 3 weeks, so kailangan siyang i-request until maabot po yung 3 or 4 maximum request. So kapag umabot na po sa 4 maximum request ay yun, pwede na siyang mag-manual yung hindi na kailangan yung ipinadala sa kanila through post office. At yun po nangyari kay Ugdot, nag-manual siya pero yun nga, nagkaroon siya ng problema kasi walang button doon para mag-manual at buti na lamang is malaki po yung tulong ni Meta AI kasi yun po yung humingi po ako ng tulong kay Meta AI at yun po ang sinend ko kay Ugdot kaya kumbaga naging maayos po ang kanyang sahod. Kaya masaya po tayo kasi nga po makakatulong na si Ugdot sa kanyang pamilya, sa kanyang mga ka-churchmates sa simbahan po nila, di ba? So nakakatuwa lang kaya deserve talaga ni Ugdot ng support po talaga. So ito po, as of this moment po, July 30, ay meron na pong 14.5k na subscribers po si Inday Ugdot with 76 na videos. Then, ang kanyang total na video views po is nasa 2,226,690. So mataas na po ito since bago lang din po nag-start si Ugdot mag-vlog. I believe nauna pa si Chris na, di ba? I believe nag-start si Ugdot this year na, 2026. So mataas na po itong 2.2 million guys. Kaya deserve din po talaga ni Ugdot na mas tumaas pa ang kanyang views po. At magpapasalamat po tayo dahil kahit pa paano is marami din pong sumusuporta kay Ugdot. And sana kung gaano po natin sinuportahan si Princess, ganoon din po ang suporta natin kay Ugdot para makatulong din po tayo sa mga plano at mga pangarap po niya sa buhay. Ito naman po, in the last 30 days daw po is nagkaroon siya ng karagdagan na 600 na views. Then ang kanyang views for the last 30 days is 211,000. So medyo mataas na rin po ito guys. Since medyo may mga araw po na wala siya mga uploads dahil nga po busy or may mga problema. Pero ngayon alam kong mas tataas na po ang kanyang views since medyo nagiging active na po siya pagkatapos nga po niyang ma-fix nga po ang problema po niya sa sahod sa YouTube. And ang kanyang monthly tsaka yearly estimated earnings is tinakpan ko na po for privacy. Since opera po yung pinag-uusapan dito at estimated lang din naman ito. But then lagi ko po sinasabi na as long as hindi po tayo nag-i-skip ng ads at lagi po nating sinishare po ang mga videos po nila ay malaki po ang chance na mas malaki yung papasok na earnings or revenue na maitutulong nga po ni Inday Ugdot sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga gustong tulungan like yung simbahan. Kaya sana ugaliin po natin na huwag i-skip yung mga ads po na lumalabas po sa mga videos ni Ugdot, kay Chris na at maging sa iba po sinusuportahan po natin para makatulong man po tayo. Kasi kahit wala man po tayong financial na maitutulong sa kanila, yung simpleng panonood at hindi pa skip lang ads lamang po ay malaking tulong na po yun sa kanila kasi sa pamamagitan po ng ads doon po kumikita ang isang YouTuber or isang vlogger sa YouTube. Ito naman po tayo sa kanyang estimated na daily views from July 17 hanggang July 30, 2026. Last July 17 daw po is nagkaroon siya ng 5,372 po na views. July 18, 4,136 na views. July 19, 4,366 po na views. July 20, 1,893 po na views. July 21, 1,544 na views. July 22, 2,376 na views. So range po nito is 1K to 5K po sa mga araw po na iyon. So possible po na ito po yung mga araw na wala muna siyang mga upload dahil nga po busy or yung time na namasukan mo na siya saglit sa cellphone accessories kaya wala siyang upload kaya mababa po yung views po niya sa mga araw po na iyon. July 23 naman is nasa 11,207 so medyo tumaas-taas siya konti. July 24, 3,869 po na views. July 25, 2,637 po na views.
Sa July 26 naman po is 13,428 na views. July 27, 7,973 po na views. July 28, 25,336 na views. So medyo mataas dito. So ito na po siguro yung mga araw na unti-unti na po siyang bumabalik po sa pag-vlog after po niyang ma-fix po yung problema sa ano po niya, sa sahod. Then July 29, 7,732 po na views. And July 30 po is ongoing pa lamang po ito. Pero meron na po siyang data na 1,485 po na views. Ang kanyang daily average na views po is nasa 7,039. Weekly average na views is 10,312. Last 30 days na views po niya is 211,176 nga po. Then last 14 days na views po niya is 107,768. So medyo maganda na naman po yung takbo ng YouTube channel ni Ugdot. And hoping na mas gaganda pa nga po at sana mas lalo siyang mag-active nang sa ganon. Yung mga pangarap po niya sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, sa kanyang simbahan at sa iba pa po mga taong gusto niyang tulungan ay yun nga po, matupad at magtuloy-tuloy nga po. And for Krishna, para sa YouTube channel po ni Krishna, so ano ko po gagawin yun? Saturday po siguro kasi today's July 30, may July 31 pa. So ang titignan ko is yung buong buwan ng July po ni Krishna. Update po tayo ng buong buwan ng July para sa YouTube channel ni Krishna, pero mga Sabado pa po siguro yun or Sunday, August 1 or August 2. Then yun nga, mag-August na nga po, malapit nang magtapos yung buwan ng July. So August na, birth month na namin ni Krishna. So August 26 po yung birthday ni Krishna, so ipag-pray po natin na yung mga pangarap po niya mas lalong matupad pa. So yung kanyang farmers sana matapos bago ang kanyang birthday, nang sa ganun is doon na nga po siya mag-birthday. Although meron siyang wish na sana magkapag-photoshoot siya, pero kung hindi man, so at least meron lang kaunting handaan, kaunting salo-salo kasamang pamilya. So okay na po yun. Then kailangan lang magdasal, magpasalamat sa Panginoon. Kung may time magsimba, magtirik ng kandila, so okay na yun. Ang importante is maayos nga po ang kalusugan at maayos po ang buhay. And ipag-pray po natin na wala na po lahat ng mga stress sa buhay po niya, maging kay Ugdot at sa kanilang buong pamilya. Sa lahat ng problema, alam ko naman na hindi mawala lahat ng problema kasi lagi namang may problema ang mga tao. Pero sana is maibsan man lang konti, especially yung problema ni Krishna sa mga bashers. Sana umalis or lumayas na yung mga bashers na yan, sana uminto na sila sa kanilang ginagawa. Nang sa ganun is medyo maibsan po konti yung iniisip na stress ni Krishna sa kanyang buhay kasi nagdadagdag lamang po ng stress sa buhay yung mga bashers po na iyan, di ba? So yun, ipag-pray po natin yun. Always po nating isali si Krishna sa mga prayers po natin kasi importante po yun para sa kanya bilang suporta po natin sa kanya, at ugaliin din po nating mag-comment ng mga positive, mga words of encouragement sa kanya para mas lalo niyang pagsikapan, mas lalo siyang mas lalo siyang lumaban at mas lalo mabigyan siya ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang buhay. So yun po, God bless and bye for now po.